Inagaw nila ang aming tahanan at itinapon ang aking mga magulang sa ilalim ng tulay na parang basura. Habang nagpapakasasa ang aking walang hiyang asawa sa karangyaan, nagdurusa sa gutom at lamig ang mga taong nagbigay sa akin ng buhay. Akala niya ay naniwala ako sa kanyang mga kasinungalingan, ngunit hindi niya alam na nagbabalik ako upang singilin siya sa bawat patak ng luha ng aking ina. Maituwid ba kaya ng katarungan ang nasirang buhay ng aking pamilya? Ibinenta ko na ang lumang bahay at pinalayas ko na ang mga matandang yan dahil pabigat lang sila sa buhay natin. Ang boses ni Clarabelle ay mabilis na humiwa sa katahimikan ng gabi, malamig at walang mikaanting pag-aalinlangan. Nakatayo si Elpidio sa kadiliman ng beranda. Hawak ang isang maliit na kotak na mabalot sa pulang pelus. Sa loob niyon ay ang isang kulintas na perlas na pinag-ipunan niya sa loob ng 2 taong pagtatrabaho ng puyat at pait sa ibang bansa, kasama ang isang kahak na mga mamahaling gamot para sa maikling ubo ng kanyang ina. 3 araw siyang maagang umuwi mula sa abroad upang surprisahin ang babaeng inakala niyang katuwang niya sa buhay. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay biglang napawi, naipit sa kanyang lalamunan ng hininga, na para bang nakalunok siya ng mga basag na bubog. Mabuti pa nga ang ginawa mo, anak, ang pambabastos na dagdag ni Doña Mildred, habang marahang tumatawa, habang humihigop ng tsaa. Masyadong mabaho at baduy ang pinanggalingan ng pamilya ng asawa mo. Hindi sila nababagay sa magandang mansyong ito. Hayaan mo silang matulog sa ilalim ng tulay, kasama ng mga pulubi, kung saan talaga sila nababagay. Nanginig ang mga daliri ni Elpidio. Nabitawan niya ang kotak ng kulintas at ito ay pumatak ng walang ingay sa makapal na karpet sa labas ng pinto. Ang kanyang puso ay parang pinupunit ng libu-libong karayong. Ang mga mata niyang puno ng pagmamahal, ilang sandali lamang ang nakalilipas ay napuno ng malamig at napakasakit na luha. Naalala niya ang huling araw bago siya umalis patungong abroad. Ang huling beses na hinawakan ng kanyang ina na si Nanay Rosa ang kanyang mga kamay habang nagdarasal. At ang paghalik ng kanyang ama na si Tatay Cardo sa kanyang habang nagsasabing mag-iingat siya. Pero Mami, paano kapag nagtanong si Elpidio kapag tumawag siya o kapag umuwi na siya galing sa kanyang assignment? Tanong ni Clarabelle habang sinusuri ang kanyang mga bagong gawang kuko. Napakadali lang yan, Clarabelle, sagot ni Doña Mildred na may kasamang panlilinlang sa boses. Sabihin mo na lang na kusa silang nakiusap na umuwi sa probinsya dahil hindi sila sanay sa buhay lungsod. Hindi naman maghihinala ang asawa mo dahil napakabait at napakatangan yon. Kapag ikaw na ang nagsasalita, naniniwala yan sa lahat ng sasabihin mo. Sabagay! Tumawa si Clarabelle, isang tawa na puno ng pang-uuyam at kawalan ng hiya. Naniwala nga siya nung sinabi kong kailangan ko ng 500,000 piso para sa negosyo, kahit na ipinambili ko lang yan ng mamahaling bag at pampaganda ng mami mo. Ang tanga talaga ng lalaking yon. Bawat salita na lumalabas sa bibig ni Clarabelle ay parang matalas na patalim na sumasaksak sa dibdib ni Elpidio. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang kanyang mga paa na kanina lang ay nagmamadaling pumasok upang yakapin ang asawa ay para bang napako sa simento. Ang lakas ng isang lalaki at ng isang pampublikong tagapag-usig na sanay humarap sa mga kriminal sa hukuman ay biglang nawala. Pinalitan ng isang batang lalaki na basag ang puso. Dahan-dahang humakbang, pabalik si Elpidio patungo sa kadiliman ng bakuran. Ang malamig na patak ng ulan sa labas ay nagsimulang bumasa sa kanyang damit, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding panlamig ng kanyang buong katawan at ang panginginig ng kanyang mga balikat sa tindi ng dusa na pilit niyang ikinukubli sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa itaas ng mansyon na ipinatayo niya mula sa kanyang sariling dugo at pawis. Ang mansyong ito na dapat ay tahanan ng pagmamahal at paggalang ay naging isang yungib na mga ulupong at ingrata. Ang kanyang magulang na nagbenta ng kanilang huling natitirang sakahan upang mapag-aral siya ng abuga ay itinapon sa kalsada na parang basahan ng babaeng nangako sa harap ng altar na mamahalin siya at ang kanyang pamilya. Saan nila dinala ang aking ina? Saan natutulog ang aking ama ngayong gabi? Ang pabulong na tanong ni Elpidio sa kanyang sarili habang ang kanyang boses ay nababasag sa gitna ng patak ng ulan. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa.
Ang kanyang mga daliri ay labis na nanginginig habang hinahanap ang numero ng isang matalik na kaibigan sa pulisya. Walang sigaw ng galit na lumabas sa kanyang mga labi, sapagkat ang tunay na matinding sakit ay walang likha na ingay. Ito ay isang tahimik na pagdurog sa kaibuturan ng kaluluwa. Pinagmasdan niya ang ilaw sa bintana ng mansyon kung saan patuloy ang tawanan ng dalawang babae. Ang mga luhang humalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi ay hindi na mga luha ng kahinaan, kundi mga patak ng lason na nagpapatigas sa kanyang puso. Paano nagawang yurakan ng babaeng pinag-alayan ko ng aking buhay ang mga taong nagbigay sa akin ng hirang na hininga? At paano ko bubuhayin ang katarungan mula sa abo ng aking nawasak na tahanan? Ang amoy ng nabubulok na basura at maalat na tubig ilob ng Pasig ay sumalubong kay Elpidio habang bumababa siya sa madilim at makipot na iskineta ng Quiapo. Ang ulan ay hindi pa rin humihinto, ngunit hindi yon naging balakid para sa lalaking may dalang matinding sugat sa kanyang puso. Hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay ang isang natatanging larawan ng kanyang pamilya, isang larawang kinuha nung araw ng kanyang pagtatapos sa abogasya. Sa larawang yon, nakanggit ng buong dangal sina Tatay Cardo at Nanay Rosa, nakasuot ng kanilang pinakamagandang barong at saya na tanging sa mga espesyal na okasyon lamang ginagamit. Ale, patawad po sa abala. Ang marahang pakiusap ni Elpidio sa isang matandang babaeng nakaupo sa tabi ng munting karitong may ilawan, nag-aayos ng mga panindang kakanin sa kabila ng patak ng ulan. Nakitang niyo po ba ang dalawang matandang ito? Si Cardo at Rosa Magno po ang pangalan nila. Tumingin ang matanda sa larawan sa ilalim ng mahinang liwanag ng kanyang lampara. Ang kanyang mga mata na punong-puno ng habag ay nag-angat ng tingin sa maayos at mamahaling damit ni Elpidio na ngayon ay basang-basa at natatakpan ng putik. Diyos ko, Ginoo! Ang pabulong na wika ng matanda habang pilit na iniaayos ang kanyang kulubot na balabal. Ako si Bining. Kilala ko ang dalawang matandang yan. Sila ang mag-asawang laging nakaupo sa dulo ng tulay. Nasaan po sila, Aling Bining? Pakiusap, ituro niyo sa akin? Ang mabilis na pagsamo ni Elpidio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-ita ng pag-asa at matinding takot sa kung ano ang kanyang makikita. Naroon sila sa ilalim ng sementadong pundasyon. Itinuro ni Aling Bining ang madilim na bahagi kung saan umuungol ang malamig na hangin mula sa ilog. Araw-araw silang nagtitiis doon. Ayaw nilang humingi ng limos sa mga tao dahil sinasabi ng matandang lalaki na may anak silang abogado at ayaw nilang mapahiya ang pangalan nito. Pero linggo-linggo, nakikita kong wala silang kinakain kundi ang mga tirang pagkain na ibinabahagi ko sa kanila. Bawat salita ni Aling Bining ay parang matalas na balaraw na sumasaksak sa lalamunan ni Elpidio. Ang kanyang mga magulang, ang dalawang taong nagbigay sa kanya ng buong mundo, ay nagtitiis sa gutom at lamig sa ilalim ng tulay dahil lamang sa pagprotekta sa kanyang danggal bilang abogado. Mabilis na tumakbo si Elpidio patungo sa madilim na bahagi sa ilalim ng tulay. Ang amoy ng basang karton at amag ay lalong tumindi. Sa gitna ng kadiliman, sa ibabaw ng 2 pirasong basang karton na nakapatong sa mabuting lupa, nakita niya ang 2 anino na nakabaluktot upang magbigay ng init sa isa't isa. Rosa, inumin mo muna itong kaunting tubig. Ang mahinang boses ni Tatay Cardo na pilit na iniaangat ang ulo ng kanyang asawa. Bukas ng umaga, hahanap ako ng maipaglilingkod sa palengke para mabilan kita ng mainit na sopas. Cardo, huwag ka nang mag-alala sa akin. Ang naming-inig at pabulong na sagot ni Nanay Rosa. Ang mahalaga ay ligtas ang ating anak na si Elpidio sa ibang bansa. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanya ang nangyari sa atin. Ayoko mag-alala ang bata habang nagtatrabaho siya para sa kanyang kinabukasan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Tatay Cardo ang isang kalahating pirasong pandesal na balot sa plastik. Maputla at manipis ang kanyang mga daliri habang inilalapit ito sa bibig ng kanyang asawa. Kainin mo na ito, Rosa. Hindi ako nagugutom. Hindi na nakatagal si Elpidio. Ang kanyang buong pagkatao ay lumubog sa matinding dusa at pagmamahal. Sumigaw ang kanyang puso sa gitna ng tsahan ng ulan
habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa putik sa harap ng dalawang matanda. Tatay! Nanay! Bumagal ang ikot ng mundo sa ilalim ng tulay. Dahan-dahang inangat ni Tatay Cardo ang kanyang muka. Ang kanyang mga matang malabo na, dahil sa edad at matinding pagod, ay nanlaki sa pagkabigla nang makilala ang lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Elpidio? Anak, ikaw ba yan? Ang nauutal na tanong ni Tatay Cardo. Ngunit bago pa makasagot si Elpidio, mabilis na itinakip ni Nanay Rosa ang kanyang dalawang basang kamay sa kanyang muka. Yumuko siya ng napakababa sa putik habang humahagulgol. Anak, huwag mo kaming tingnan. Patawarin mo kami kung mukha kaming pulubi sa harap mo. Huwag mo kaming tingnan, Elpidio. Ang hiya ng isang ina na ayaw makita na kanyang mahal na anak sa ganitong kalagayan ay naging pinakamasakit na eksena sa buhay ni Elpidio. Luha ang sumabog mula sa mga mata ng prosecutor. Hindi siya nag-atubili. Yumakap siya ng mahigpit sa dalawang matanda. Itinapon ang kanyang mamahaling Amerikana sa ibabaw ng kanilang basang balikat at idinikit ang kanyang mukha sa maruming pisingi ng kanyang ina. Nanay! Huwag kayo magsalita ng ganyan! Ang sigaw ni Elpidio habang ang kanyang boses ay nawawasak sa pag-iyak. Ako ang dapat humingi ng tawad. Patawarin niyo ako dahil pinalaya ko kayong magdusa ng ganito. Ako ang masamang anak. Patawarin niyo ako, nanay, tatay! Yumakap si Tatay Cardo sa leeg ng kanyang anak. Ang kanyang matigas at magaspang na mga kamay ay nanginginig habang hinihipo ang likod ni Elpidio. Anak ko? Ang aking anak ay nagbalik na. Sa gitna ng kanilang pag-iiyakan sa ilalim ng malamig at madilim na tulay, lumapit si Aling Bining habang hawak ang isang lumang kumot. Tumingin siya sa paligid nang may kaba sa kanyang mga mata bago pumulong kay Elpidio. Ginoo, kailangan niyo na silang ilayo rito. Ang pabulong na babala ni Aling Bining habang nakatitig sa itaas ng kalsada. Nakalipas ang ilang linggo, may mga lalaking nakaitim na nakatambay sa itaas ng tulay. Nagmamasid sila sa dalawang matanda. Tinitiyak nila na hindi makakaalis na Cardo rito. Kumunot ang noo ni Elpidio. Ang malamig na galit ay muling sumiklab sa kanyang mga mata. Naintindihan niya agad. Hindi lang basta pinalayas ni Clarabel ang kanyang mga magulang, kundi ipinababantayan pa niya ang mga ito upang tiyakin na mamamatay sila sa gutom at hindi makakalapit sa kahit kanino. Maraming salamat, Aling Bining, ang matigas na wika ni Elpidio habang dahan-dahang inaalalayan ang kanyang ina na tumayo. Isasama ko rin kayo. Walang maiiwan sa lugar na ito. Ngunit habang pilit na tumatayo si Nanay Rosa, bigla itong napahawak ng mahigpit sa dibdib ni Elpidio. Isang mahina at tuyong ubo ang lumabas sa lalamunan ng matandang babae. Inilabas ni Elpidio ang kanyang malinis na panito upang takpan ang bibig ng ina. Nang ilayo niya ang panito, napahinto ang hininga ng prosecutor. Sa gitna ng puting tela ay may bakas ng sariwang dugo. Matapos mabilis na mailayo ang kanyang mga magulang at si Aling Bining mula sa mapanganib na tulay ng Pasig, dinala sila ni Elpidio sa isang tahimik at ligtas na apartment sa San Juan. Ang maaliwalas na kwarto, may malambot na kama at malinis na tubig ay tila isang panaginip para sa dalawang matandang nasanay sa malamig na semento sa loob ng maraming buwan. Dahan-dahang inilapag ni Elpidio ang isang mangkok ng mainit na sopas sa tabi ng kama habang lumuluhod sa harap ng kanyang ama. Sa tulong ng malinis na gasa at gamot, sinimulan niyang linisin ang mga sugat at paspas sa mga paa ni Tatay Cardo. Ang bawat hawak ni Elpidio sa magaspang na balat ng ama ay may kasamang matinding pait at pagsisisi. Tatay, bakit hindi kayo tumawag sa akin? Ang pakiusap na tanong ni Elpidio habang pilit na pinipigilan ang panibagong pagbuhos na kanyang luha. May telpono naman ang mga kapitbahay sa lumang bayan. Bakit pinalaya niyo ang sarili niyo na magdusa ng ganito? Tumingin si Tatay Cardo sa kanyang anak. Ang kanyang matang malabo ay napuno ng lambing at matinding pagmamahal. Inabot ng kanyang nanginginig na kamay ang pisingi ni Elpidio habang hinahaplos ito ng buong pag-iingat. Basta ligtas ka, anak, at walang sumisira sa pangalan mo bilang abogado, ayos lang kami. Ang mahinang wika ni Tatay Cardo. Kahit magtiis kami sa gutom, basta huwag lang maapektuhan ang iyong kinabukasan.
Hindi sapat na dahilan yan, tatay. Ang napahagulgol na sagot ni Elpidio. Ano ba ang ginawa ni Clarabel sa inyo? Sabihin niyo sa akin ang lahat. Inabot ni Nanay Rosa ang kamay ng kanyang anak mula sa kama. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng takot habang naaalala ang nakaraan. Anak, noong umalis ka patungong ibang bansa, pumasok si Clarabel sa bahay kasama ang ilang lalaki. May dala siyang makapal na kulay itim na folder. Sinabi niya sa amin na kapag hindi kami umalis at kapag nagsalita kami sa iyo o sa pulisya, gagamitin niya ang mga papel sa folder para kasuhan ka ng pagnanakaw at pagtanggap ng suhol. Uminit ang dugo sa mga ugat ni Elpidio. Ano? Naniwala kayo sa ganong babala? Wala kaming kaalam-alam sa batas, Elpidio, ang umiiyak na pahayag ni Nanay Rosa. Ang alam lang namin, ang mga katulad niyang mayaman at may kakilala sa itaas ay kayang sirain ang buhay ng isang katulad mo. Ibinenta namin ang aming bukirin para lang maging abogado ka. Mas gusto pa naming mamatay sa ilalim ng tulay kaysa makita kang nakakulong at sira ang pangarap. Ang sukdulang ng utang na loob at sakripisyo ng kanyang mga magulang ay dumurog sa natitirang sigla sa puso ni Elpidio. Ang pagmamahal ng kanyang pamilya ay napakalinis, ngunit ginamit ito ng isang ingratang babae upang gipitin at sakalan sila sa panakot. Hindi lang si Clarabel ang naroon noong araw na yon, Elpidio. Dagdag ni Nanay Rosa habang nanginginig ang boses. May kasama siyang isang lalaking nakasalamin na tinatawag niyang attorney. Siya ang nag-abot ng mga papel na ipinapirma sa amin ng pilit. Bahagyang natigilan si Elpidio. May mas malalim among mas madilim na sabuatan sa likod ng pagkawala ng kanyang ancestral house at pagtrato sa kanyang mga magulang. Hindi lang ito simpleng kasakiman ng isang asawa, kundi isang planadong pagnanakaw na may tulo ng isang tiwaling tagapagtanggol ng batas. Habang nakahawak si Elpidio sa malamig na kamay ng kanyang ina, biglang nanginginig at tumulog ang telepo sa kanyang bulsa. Inilabas niya ito at tiningnan ang screen. Ang pangalan ni Clarabel ay kumikislap sa liwanag ng telepo, tumatawag at naghahanap sa kanya. Tumingin si Elpidio sa kanyang umiiyak na ina, pagkatok ng kanyang puso sa galit habang dahan-dahang inilalapit ang telepo sa kanyang tainga. Inayos ni Elpidio ang kanyang boses bago sinagot ang tawag sa telepon. Pilit niyang pinalayas ang panginginig ng kanyang bibig at pinalitan ito ng isang malamig at maingat na tono. Babe, nasaan ka na ba? Kanina pa kita tinatawagan. Ang iritableng boses ni Clarabel mula sa kabilang linya. Patawad, Clarabel. Ang maingat na sagot ni Elpidio. Kararating ko lang mula sa airport. Madilim at maulan ang kalsada kaya medyo naantala ko. Pauwi na ako sa mansyon. Mabuti naman. Ang mabilis na pagbabago ng tono ni Clarabel na naging masaya. May dala ka bang mga pasalubong mula sa abroad? Bumili ka ba ng sinabi kong mamahaling bag? Oo, dala ko ang lahat, sagot ng prosecutor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina na payapang nakahiga sa kama ng apartment. Magkita tayo sa bahay. Pagkalipas ng kalahating oras, pumasok si Elpidio sa gat ng mamahaling mansyon. Sa kanyang mga kamay ay ang dalawang mamahaling bag at kahon ng alahas na ginamit niyang pain para sa gabi. Pagkabukas ng pinto, mabilis siyang sinalubong ni Clarabel ng isang yakap at halik sa pisngi, habang nakatayo sa likod nito si Doña Mildred na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Elpidio, my husband! Namiss kita ng sobra! Ang masiglang boses ni Clarabel habang mabilis na kinuha ang mga mamahaling bag mula sa kamay ni Elpidio. Diyos ko, ang ganda ng kulay ng bag na ito! Sabi ko na nga ba, hindi mo ako makakalimutan. Siyempre naman, Clarabel. Ang mahinahong sagot ni Elpidio habang pilit na itinataas ang mga sulok ng kanyang labi sa isang feigned na ngiti. Para sa iyo at kay Mommy Mildred ang lahat ng yan. Napakabait talagang minor ng aking anak. Ang pakikiramay ni Doña Mildred habang sinusuri ang kahon ng alahas. Mabuti pa at kumain muna tayo ng hapunan. Pinahanda ko sa katulong ang mga paborito mong pagkain. Habang nakaupo sila sa mahabang hapagkainan na gawa sa mamahaling mahogany, dahan-dahang inayos ni Elpidio ang kubyerto sa tapat ni Clarabel. Habang hinahawakan niya ang pilak na tinidor at kutsara,
Sumagi sa kanyang isip ang larawan ng kanyang ina sa ilalim ng tulay ng Pasig. Ang kanyang mga matang nanginginig habang pilit na kinakain ang kalahating pirasong basang pandesal mula sa plastik. Ang matinding kaibahan ng karangyaan sa kanyang harap at ng dusa ng kanyang mga magulang ay nagdulot ng matinding pait sa kanyang lalamunan. Ngunit pilit niya itong linuno. Clarabelle? Ang pambungad na tanong ni Elpidio habang nabubuhos ng tubig sa baso. Nasaan sina nanay at tatay? Bakit wala sila sa kanilang kwarto? Mabilis na nagkatinginan si Clarabelle at si Doña Mildred bago uminom ng wine ang kanyang asawa. Yan ba? Ang maayos at tila natural na pagsisinungaling ni Clarabelle. Naku, Elpidio, kusa silang nakiusap nung 1 buwan na umuwi na sa probinsya. Sabi ni Nanay Rosa, hindi raw sila sanay sa buhay sa lungsod. Mas gusto raw nila ang tahimik na buhay sa nayon, kasama ang mga kamag-anak natin doon. Binigyan ko pa nga sila ng 50,000 piso para sa kanilang mga kailangan. Ganun ba? Ang malamig na tanong ni Elpidio, nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng asawa. Hindi man lang sila nag-iwan ng sulat o tumawag sa akin. Alam mo naman ang mga matanda, napakahiyain. Ang mabilis na sisingit ni Doña Mildred habang kumakain ng steak. Ayaw kanilang abalahin habang bisika sa mga kaso mo sa abroad? Huwag mo na silang alalahanin, Elpidio. Masaya sila roon. Ang kasinungalingan ng 2 babae ay napakalinis at napakabilis na. Para bang libu-libong beses na nilang inensayo, kung hindi lang nalaman ni Elpidio ang katotohanan sa sarili niyang mga tainga at mata, baka naniwala siya sa malaanghel na pag-arte ng kanyang asawa. Habang binubuksan ni Clarabelle ang kanyang mamahaling bag upang kumuha ng lipstick, may isang papel na bumagsak sa sahig sa tabi ng upuan ni Elpidio. Dahan-dahan itong pinulot ng prosecutor nang hindi napapansin ng dalawa. Isang resibo ito mula sa isang kilalang jewelry shop sa Greenbelt. Isang pagbili ng 1,000,000 piso na halaga ng alahas na may petsa eksakto nung araw na pinalayas ang kanyang mga magulang mula sa ancestral house. Inilagay ni Elpidio ang resibo sa kanyang bulsa habang nananatiling tahimik ang kanyang muka. Biglang inilagay ni Clarabelle ang isang makapal na folder ng mga dokumento sa gitna ng hapagkainan, inilalapit ang kanyang upuan kay Elpidio na may kasamang matamis at manipulatibong ngiti. Babe, habang nandito ka na at bago ka maging busy ulit sa korte, ang malambing na bulong ni Clarabelle habang hinahawakan ang braso ni Elpidio. Kailan tayo pupunta sa bangko para i-transfer yung natitirang ari-arian at mga lupa ng pamilya mo sa pangalan ko? Para mas madaling i-manage habang busy ka sa trabaho mo. Tumingin si Elpidio sa mga dokumentong inilapag ni Clarabelle sa gitna ng hapagkainan. Sa panlabas na anyo, nanatiling mahinahon at nakangiti ang prosecutor. Ngunit sa kanyang loob ay bumubukal ang isang malamig na galit. Sige, Clarabelle, ang mahinahong tugon ni Elpidio. Titingnan ko ang mga papel na ito ngayong linggo. Pag-aaralan ko ang mga deskripsyon ng lupa para makasigurado tayo na walang magiging problema sa bangko. Puno ng kagalakan ang mukha ni Clarabelle. Naku, salamat babe! Kasi naman, para sa hinaharap din naman natin ito. Ayoko lang na nakatambak lang ang mga lupa ng pamilya mo nang walang pakinabang. Kinaumagahan, matapos umalis ni Clarabelle upang magpaspa at bumili ng mga mamahaling damit, mabilis na nakipagkita si Elpidio sa kanyang matalik na kaibigan at tapat na abogado na si Attorney Marco sa isang pribadong opisina sa Makati. Elpidio, pinag-aralan ko na ang mga kopya ng land title ng ancestral house ninyo sa Bicol. Ang seryosong pahayag ni Attorney Marco habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Falsification of public documents ang mangyari rito. Ang pirma ng tatay mo sa deed of sale ay malinaw na ginaya lang. Bukod pa ron, ang perang ipinapadala mo mula sa abroad sa loob ng 2 taon ay hindi napunta sa mga magulang mo. Mula sa joint account ninyo ni Clarabelle, mabilis nitong inilipat ang higit 5,000,000 piso sa pampribadong bank account ng kanyang inang si Doña Mildred. Napapikit si Elpidio, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa ibabaw ng mesa. Ginamit nila ang aking pera upang buhayin ang kanilang karangyaan habang ang mga magulang ko ay pinagkakaitan kahit ng ilang daang piso para sa gamot. Pag-uwi ni Elpidio sa mansyon bago magtanghali,
naabutan niya si Doña Mildred sa bulwagan habang nakikipagsismisan sa ilang mayayamang kapitbahay. May hawak itong baso ng mamahaling wine habang ipinagmamayabang ang kanyang bagong gintong relos. Alam niyo naman ang pamilya ng asawa ng anak ko. Ang malakas at nagmamayabang na wika ni Doña Mildred sa mga bisita. Mga simpleng magsasaka lang sila sa probinsya. Walang kaalam-alam sa totoong karangyaan. Mabuti na lang at ang anak kong si Clarabel ang humawak ng kanilang mga ari-arian. Kung hindi ay baka na isang lalang nila yon sa mga patumbahang bangko. Hindi na nag-abala makipagtalo si Elpidio. Tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag. Bago pumasok sa kwarto, pumasok muna siya sa kusina upang kumuha ng tubig. Sa loob ng basura, at sa tabi ng counter nakita niya ang isang nakalukot na papel. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang resibo mula sa botika. Resibo ito para sa gamot sa ubo at puso ng kanyang inang si Nanay Rosa, na may nakasulat na pakiusap ng matanda na bilan siya ng gamot. Itinapon lang ito ni Clarabel, nang hindi man lang binibili. Dahan-dahang inayos ni Elpidio ang nakalukot na resibo gamit ang kanyang mga daliri. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa bilang isa pang ebidensya ng walang awang puso ng kanyang asawa. Mabilis siyang umakyat sa kanilang kwarto. Alam niyang may kalahating oras pa bago umuwi si Clarabel mula sa mall. Lumapit siya sa malaking vault na nakatago sa likod ng aparador. Gamit ang paboritong petsa ng kaarawan ni Clarabel na ginamit nitong passcode, mabilis na bumukas ang pinto ng vault. Sa loob ng vault, nakita ni Elpidio ang mga orihinal na titulo ng lupa, mga passbook sa bangko at mga resibo ng alahas. Ngunit habang sinusuri niya ang mga papel, may isang sobrang kulay asul na nakakuha ng kanyang pansin. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang wire transfer receipt patungo sa isang pampribadong bank account sa Switzerland na nakapangalan kay Doña Mildred. Isang pagpapadala ng igit 10 milyong piso. Habang hawak ni Elpidio ang mga orihinal na peking titulo at ang wire transfer receipt upang kuhanan ito ng larawan gamit ang kanyang telepo, biglang narinig ng prosecutor ang tunog ng mga yabag sa koridor. Mabilis na pumihit ang hawakan ng pinto ng kwarto habang dahan-dahang bumubukas ang pinto. Sa bilis ng kanyang mga daliri, naisara at naikulong ni Elpidio ang pinto ng vault ilang segundo lamang. Bago tuluyang bumukas ang pinto ng kwarto, lumayo siya sa aparador habang hawak ang isang lumang jacket. Pinalalabas na may hinahanap lamang siya sa mga nakasabit na damit. Babe, nandyan ka pala. Ang maingat, ngunit malamig na boses ni Clarabel habang pumasok sa kwarto, itinapon ang kanyang mga mamahaling paper bag sa ibabaw ng kama. Galing ako sa mall. Diyos ko, napakainit sa labas at napaka-traffic. By the way, bakit parang namumutla ka? Wala ito, Clarabel. Ang mahinahong sagot ni Elpidio. Pilit na pinapanatili ang kaayusan ng kanyang muka. Tinitingnan ko lang ang lumang jacket na ginamit ko sa abroad. Napagod lang marahil ako sa biyahe. Mabuti pa magpahinga ka, sagot ni Clarabel habang sinusuri ang kanyang sarili sa salamin. Kailangan nating mag-asika para sa anniversary natin sa 1 buwan. Gusto ko, sa pinakamamahal na hotel tayo magdaos ng party. Hindi na sumagot si Elpidio. Tahimik siyang lumabas ng mansyon at nagtungo sa apartment sa San Juan kung saan naghihintay ang kanyang mga tunay na mahal sa buhay. Pagpasok ni Elpidio sa maliit ngunit maaliwalas na apartment, salubong sa kanya ang amoy ng ginisa at toyo. Sa munting kusina, nakatayo si Nanay Rosa sa tabi ng maliit na kalan. Marahang hinahalo ang isang maliit na kawali habang inaalalayan siya ni Aling Bining. Nanay, bakit po kayo nagluluto? Ang nag-aalalang tanong ni Elpidio habang mabilis na lumapit upang alalayan ang ina sa balikat. Dapat po ay nagpapahinga kayo, masama pa ang ubo niyo. Lumingon si Nanay Rosa. Ang kanyang muka ay napuno ng matamis at maamang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Elpidio. Elpidio anak, nagluto ako ng paborito mong adobo. Alam kong matagal kang nawala sa abroad at hindi ka nakakain ng luto ng ina mo. Kaya kahit kaunti lang ang lakas ko, gusto kitang ipagluto. Napaalala kay Elpidio ang napakaraming gabi noong siya ay nag-aaral pa sa law school.
Sa gitna ng puyat at pagod sa pagbabasa ng mga makakapal na libro ng batas, ang kanyang ina ay laging gising sa kalagitnaan ng gabi upang ipagluto siya ng simpleng kainan at ipagtimpla ng mainit na kape. Umupo si Elpidio sa munting mesang kahoy kasama ang kanyang ama. Inihain ni Nanay Rosa ang adobo sa isang simpleng platong seramiko. Kumuha si Elpidio ng isang subo. Ang lasa ng toyo, bawang at pagmamahal ng ina ay mabilis na lumutas sa kanyang lalamunan. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng kanin. "Anak, bakit ka umiiyak?" Ang nag-aalalang tanong ni Nanay Rosa habang mabilis na kumuha ng malinis na panyo sa kanyang apron. Dahan-dahan niyang pinunasan ang sweat at luha sa no at pisingin ng kanyang anak, tulad ng ginagawa niya nung maliit pa si Elpidio. "Masama ba ang lasa? Patawarin mo ako kung medyo maalat." "Hindi po, Nanay." Ang napahagulgol na sagot ni Elpidio habang hinahawakan ng kamay ng ina na pumupunas sa kanyang mukha. "Ito po ang pinakamasarap na pagkain sa buong buhay ko." "Napakasarap po, Nanay." Tumingin si Tatay Cardo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa labis na kagalakan. "Naku, Elpidio, alam mo namang noong nag-aaral ka pa sa Abogasya, ibinenta namin ang huling kalabaw at ang maliit nating sakahan sa Bicol para lang maipambayad sa review center mo. Sinabi ng ibang kapitbahay na nababaliw na kami dahil itinatapon namin ang lahat para sa isang pangarap. Pero sabi ko sa ina mo, hindi kailanman naging pait sa amin ang maghirap para sa iyo, Elpidio, dahil alam naming mabuti kang anak." Ang mga salitang yon ng kanyang ama ay parang banal na tubig na naglinis sa pagod at galit sa puso ng prosecutor. Ngunit lalong nagpatibay sa kanyang layunin na ipagtanggol ang danggal ng kanyang pamilya. Habang hinahawakan ni Elpidio ang dalawang kamay ng kanyang mga magulang sa ilalim ng maliit na ilaw ng apartment, biglang nanginginig at tumunog ang kanyang telpono. Isang text message mula kay Clarabel ang lumabas sa screen. "Babe, bakit na-decline yung credit card na binigay mo? Naka-reserve na yung gown ko sa buti." "Mag-transfer ka agad ng 200,000 piso ngayon din. Nakakahiya sa mga kaibigan ko." Tiningnan ni Elpidio ang mensahe ng kanyang asawa. Ang kawalan ng hiya at walang katapusang pagnanasa sa pera ng babaeng ito ay walang kaibahan sa isang lason na sumisira sa lahat ng kanyang mahawakan. Sa halip na magalit, isang malamig at matalim na ngiti ang lumabas sa mga labi ng prosecutor. "Clarabel," ang pabulong na wika ni Elpidio sa kanyang sarili. "Ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking party na pangarap mo. Ibibigay ko sa iyo ang karangyang hinahangad mo sa harap ng buong lipunan." Inilabas ni Elpidio ang kanyang notebook at sinimulang isulat ang VIP guest list para sa 5th wedding anniversary gala na gaganapin sa pinakamamahal na hotel sa Manila. Isinama niya rito ang mga pinakamalalaking pangalan sa judiciary, mga mamamahayag mula sa iba't ibang TV network at mga kilalang tao sa alta sosyedad. Ngunit sa gitna ng mga pangalang yon, isinulat niya ang isang partikular na pangalan. Attorney Victor Castro, ang tiwaling notaryo publiko na pumirma sa mga peking titulo ng kanyang ancestral house. Bago pa man matapos ni Elpidio ang kanyang pagsusulat, biglang nanginginig ang kanyang telepo mula sa isang hindi kilalang encrypted na numero. Isang maikling mensahe ang lumabas sa screen. "Prosecutor Magno, alam ko nang nakauwi ka na mula sa abroad. May gusto akong sabihin sa'yo tungkol sa asawa mo bago ako patayin ng mga tauhan niya. Ako si Attorney Victor Castro. Handa akong magtestigo at ibigay ang lahat ng orihinal na dokumento kapalit ng proteksyon sa buhay ko at ng pamilya ko." Bago bumalik sa mansyon, mabilis na nakipagkita si Elpidio sa isang lihim na lokasyon sa Pasay kay Attorney Victor Castro. Kasama ang dalawang tapat na opisyal ng pulisya, nakuha ni Elpidio ang buong affidavit ng notaryo at ang lahat ng orihinal na dokumento na nagpapatunay sa ginagawang pagnanakaw at falsification ni Clarabel at Doña Mildred. May hawak na siyang matibay na sandata ng katarungan. Pag-uwi ni Elpidio sa bahay, sinalubong niya si Clarabel na may daladalang mga brochure ng mga sikat na venue. "Clarabel?" ang pambungad na wika ni Elpidio habang umuupo sa sopa. "Naisip ko ang sinabi mo kahapon.
5 taon na tayong kasal. Karapat-dapat kang magkaroon ng pinakamalaking 5th anniversary gala sa pinakasikat na 5-star hotel sa Manila. Ako ang magbabayad ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Clarabel sa labis na kagalakan. Mabilis siyang lumapit at yumakap sa leeg ni Elpidio. Oh my God, babe! Seryoso ka? Sa Grand Ballroom ng Manila Hotel? Iimbitahan ko ang lahat ng mga sosyal kong kaibigan, pati ang mga kilalang hukom at mga pamilya sa alta sosyedad. Oo, imbitahan mo ang lahat. Ang sagot ni Elpidio na may kasamang malamig at misteryosong niiti. Gusto kong makita ng buong lipunan kung gaano kita pinahahalagahan. Sa sumunod na 2 linggo, naging abala si Clarabel at ang kanyang inang si Doña Mildred sa paghahanda. Nagpahiwatig sila sa mga social media at nagpadala ng mga mamahaling formal na imbitasyon. Araw-araw ay nagmamayabang si Clarabel sa kanyang mga kaibigan na ang kanyang asawang prosecutor ay nag-aalay sa kanya ng isang gabi ng karangyaan. Kumuha si Clarabel ng isang pasad, yung Filipiniana gown na gawa sa mamahaling seda at pinalamutian ng mga perlas. Isang hapon, habang sinusuri ni Clarabel ang kanyang gown sa harap ng malaking salamin sa kwarto, inilabas niya ang isang bagong kwintas na gawa sa makinang na diamante at inilagay ito sa kanyang leeg. Nakatayo si Elpidio sa pinto ng kwarto, pinagmamasdan ng kanyang asawa. Ang diamante sa leeg ni Clarabel ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ngunit sa mga mata ni Elpidio, ang bawat kislap niyon ay kumakatawan sa patak ng luha at dugo ng kanyang mga magulang. Ang perang ipinangbili ng kwintas na yon ay ang perang nakuha mula sa illegal na pagbebenta sa ancestral house at sakahan na pinagpaguran ng kanyang ama sa loob ng 40 taon. Bagay ba sa akin, babe? Ang nakangiting tanong ni Clarabel habang umiikot sa harap ng salamin. Magmukha akong reyna sa gabi ng anniversary natin. Oo, Clarabel. Ang mahinahong tugon ni Elpidio. Ang kanyang boses ay walang ni kaanting emosyon. Magmumuha kang reyna sa harap ng lahat. Habang abala ang 2 babae sa pagsusukat ng mga alahas, pumasok si Elpidio sa kanyang silid-aklatan. Inilabas niya ang kanyang pampribadong telepono at tinawagan ng isang kilalang mamamahayag at investigative journalist mula sa pinakamalaking TV network sa bansa. Miss Rhea, ang seryosong wika ni Elpidio sa telpon. May isang napakalaking kwento ako para sa inyo ngayong Sabado sa Manila Hotel. Isagkwento ng kataksilan sa pamilya at ang pagbagsak ng mga nagkukunwaring banal sa lipunan. Ihanda niyo ang inyong mga kamera. Dumating ang gabi bago ang malaking gala. Sa bulwagan ng mansyon, nagtatagay ng champagne si Clarabel at si Doña Mildred habang nakatingin sa kanilang mga bagong gown at alahas. Mami! Ang masayang bulong ni Clarabel habang itinataas ang kanyang baso. Ngayong Sabado, ang magiging pinakamalaking gabi ng ating buhay. Ito ang ating ganap na paghahari sa alta sosyedad ng Manila. Wala nang makakatanggal sa atin sa itaas. Ngumiti si Doña Mildred at idinikit ang kanyang baso sa baso ng anak. Mula sa itaas ng hagdanan, pinanood sila ni Elpidio habang ang kislap ng diamante sa leeg ni Clarabel ay sumasalamin sa malamig na kadiliman ng kanyang mga mata. Isang araw, bago ang malaking kaganapan sa Manila Hotel, lihim na dinala ni Elpidio ang kanyang ina sa isang kilalang pampribadong doktor sa lungsod ng Quezon. Pagkalipas ng masusing pagsusuri at mga gamot na ibinigay, nakatatanggap sila ng magandang balita. Ang ubo at bakas ng dugo ni Nanay Rosa ay galing sa matinding pulmonya, dulot ng malamig at basang simoy ng hangin sa ilalim ng tulay. Ngunit ito ay ganap na magagamot sa tulong ng tamang gamot at sapat na pahinga. Bumuti ang pakiramdam ni Nanay Rosa, at ang kulay ng kanyang pisingi na dating maputla ay dahan-dahang nagkaroon ng sigla. Pagbalik nila sa apartment sa San Juan, pumasok si Elpidio na may dalang 3 malalaking kahon. Nang buksan ni Elpidio ang mga kahon, pinalabas niya ang isang napakagandang kulay abang Filipiniana dress na gawa sa katutubong tela para kay Nanay Rosa. Isang pasad, yang barong Tagalog na may pino at magandang burda para kay Tatay Cardo, at isang maayos na damit para kay Aling Bining. Nanlaki ang mga mata ng 2 matanda sa labis na pagkamangha.
Dahan-dahang hinawakan ni Nanay Rosa ang malambot na tela ng damit, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka madumihan ito. Elpidio, anak, para kanino ang mga mamahaling damit na ito? Ang mahinang tanong ni Nanay Rosa. Para sa inyo po, Nanay, Tatay, ang nakangiting sagot ni Elpidio. Bukas ng gabi, isasama ko kayo sa isang napaka-estimadong pagtitipon sa Manila Hotel. Gusto kong makasama ko kayo. Mabilis na umiling si Tatay Cardo. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding kaba at hiya. Naku, Elpidio, huwag na anak. Nakahihiya sa mga mayayamang kaibigan mo at sa mga kapwa mo abogado. Tingnan mo kami, mga simpleng magsasaka lang kami at may mga bakas pa ng hirap ang aming balat. Baka mapahiya ka lang kapag nakita nilang may magulang kang katulad namin. Ang salitang hiya na lumabas sa bibig ng kanyang ama ay pumatak na parang kumukulong tubig sa puso ni Elpidio. Lumuhod ang prosecutor sa harap ng dalawang matanda, hinawakan ang kanilang mga kamay at nakatitig ng diretso sa kanilang mga mata. Tatay! Nanay! Pakinggan niyo ako! Ang marahang wika ni Elpidio habang ang kanyang boses ay puno ng matinding emosyon at danggal. Kailanman na hindi ko ikinahiya ang aking mga magulang. Kayo ang aking danggal. Ang bawat libro na nabasa ko, ang bawat kaso na naipanalo ko, at ang bawat tagumpay ko bilang abogado ay dahil sa pawis, dugo at sakripisyo ninyong dalawa. Ang mga taong nagnanakaw, nagkukunwaring banal at yumuyurak sa kapwa ang dapat mahiya sa mundo, hindi kayo. Bukas ng gabi, itataas ko ang inyong mga ulo sa harap ng buong lipunan. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Tatay Cardo at Nanay Rosa. Naintindihan nila ang lalim ng pagmamahal at determinasyon ng kanilang anak. Inalis ni Elpidio ang barong Tagalog mula sa hanger at dahan-dahang isinuot ito sa kanyang ama. Sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, isa-isang itinala at isinarado ni Elpidio ang mga pindutan ng barong at inayos ang kwelyo sa leeg ni Tatay Cardo. Habang ginagawa ito ng prosecutor, humagulgol ng tahimik ang matandang lalaki sa labis na karangalan at pagmamahal na nararamdaman mula sa kanyang anak. Inabot ni Tatay Cardo ang kanyang lumang pambulsang Relox na gawa sa tanso, isang pamana ng kanyang sariling ama nung araw. Inilagay niya ito sa palad ni Elpidio. Anak, wala akong mamahaling alahas na maibibigay sa iyo katulad ng sa asawa mo. Ang pabulong na wika ni Tatay Cardo. Ito lang ang tanging natitirang ari-arian ko na iningatan ko kahit nung nasa ilalim kami ng tulay. Ibinibigay ko ito sa iyo. Iniyakap ni Elpidio ang lumang Relox sa kanyang dibdib. Ang simpleng pamana ng kanyang ama ay higit na mahalaga para sa kanya kaysa sa lahat ng diamante at ginto sa buong mundo. Habang naghahanda ang kanyang mga magulang, pumasok si Elpidio sa kanyang kwarto at kinuha ang isang makapal na sobreng kulay itim. Sa loob niyon ay ang mga formal na affidavits, mga peking titulo at ang warrant of arrest na nilagdaan ng hukom. Inilagay niya ito sa kanyang briefcase para sa kapitan ng pulisya. 2 oras bago ang nakatakdang oras ng gala sa Manila Hotel, nakatayo pa rin si Elpidio sa apartment habang sinusuri ang kaayusan ng kanyang mga magulang. Biglang nanginginig at tumunog ang kanyang telepon sa bulsa. Nang sagutin niya ito, mabilis na sumabog ang galit at matataas na boses ni Clarabel sa kanyang tainga. Elpidio! Nasaan ka na ba? Ang sigaw ni Clarabel mula sa VIP suite ng hotel. 2 oras na lang at magsisimula na ang party. Lahat ng bisita ay dumating na, pati ang mga mamamahayag. Bakit wala ka pa rito? Nakakahiya ka talaga. Pinakinggan ni Elpidio ang sigaw ng kanyang asawa habang naririnig sa background ang tunog ng mga baso at tawanan ng mga sosyal na bisita. Sa kanyang kabilang bulsa, nararamdaman niya ang matatag at pantay na tik-tak ng lumang Relox ng kanyang ama. Pauwi na ako, Clarabel. Ang malamig at napakatahimik na sagot ni Elpidio. Huwag kang mag-alala. Ang pinakamalaking palabas ng buhay mo ay magsisimula na. Dumating sina Clarabel at Doña Mildred sa Grand Ballroom ng Manila Hotel na pinalamutian ng mga kulay gintong ilaw at mamahaling bulaklak. Nakasuot si Clarabel ng kanyang pasad, yung Filipiniana gown, habang ang kanyang leeg at mga bisig
ay nakakikilap sa mga mamahaling diamante. Sa tabi niya, si Doña Mildred ay tuwang-tuwa habang nakikipagkwentuhan sa mga matataas na ginang ng alta sosyedad. Naku, Madam Sofia, ang masayang pagmamayabang ni Claribel habang umiinom ng mamahaling wine. Ang asawa kong si Elpidio ang nag-organisa ng lahat ng ito para sa aming 5th anniversary. Sabi ko nga sa kanya, napakasimple ko namang tao, pero ayaw niyang pumayag na hindi kami magdaos ng ganitong kalaking party. Napakaswerte mo talaga sa asawa mo, Claribel, ang sagot ng ginang. At ang bait mo pa raw sa mga magulang niya na nagpapahinga na ngayon sa probinsya. Siyempre naman, ang nakangiting pagsisinungaling ni Claribel. Inaalagaan namin silang mabuti ni Mommy. Samantala, sa master control room ng hotel, ang tapat na kaibigan at AV technician ni Elpidio ay tahimik na pumasok. Palihim nilang pinalitan ang flash drive ng mga litrato ng kasal ni Claribel ng isang lihim na video file na inihanda ni Elpidio. Sa labas ng hotel, 2 itim na van ng pambansang pulisya ang tahimik na pumarada sa likod ng VIP loading bay. Walang sinumang nakapansin sa mga pulis na nakatago sa loob. Naghihintay ng hudyat mula sa prosecutor. Sa pamamagitan ng pribadong VIP elevator, dinala ni Elpidio ang kanyang mga magulang at si Aling Bining sa isang hiwalay na holding room na katabi mismo ng Grand Ballroom. Nakasuot ng magandang Filipiniana si Nanay Rosa at maayos na barong Tagalog si Tatay Cardo. Ngunit nanginginig ang mga kamay ng matandang babae dahil sa kaba. Inabot ni Aling Bining ang nanginginig na kamay ni Nanay Rosa. Hinawakan niya ito ng mahigpit at ngumiti ng buong laming. Rosa, magtiwala ka sa anak mo, ang pabulong na wika ni Aling Bining. Ngayong gabi, ang katarungan ng Diyos at ang danggal ng pamilya mo ang mangunguna. Huwag kang matakot. Pumasok si Elpidio sa holding room, nakasuot ng malinis na barong Tagalog. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina at hinalkan ang 2 kamay nito. Nanay, tatay, manatili lang kayo rito. Kapag binuksan ko ang pinto na ito, dun lang kayo pumasok. Pagpasok ni Elpidio sa Grand Ballroom, mabilis siyang nilapitan ni Claribel sa harap ng mga kamera ng media. Yumakap ang asawa sa kanya na may kasamang malaking ngiti para sa mga litrato. Sa wakas, nandito ka na din, babe? Ang pabulong na wika ni Claribel. Tingnan mo, puno ang hall ng mga sikat na tao. Batiin mo sila sa entablado. Humarap si Elpidio sa mga bisita na binubuo ng mga piskal, hukom at mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang kaabang-abang na emosyon. Umakyat si Claribel sa entablado at humawak sa mikropono habang itinataas ang kanyang baso ng champagne upang simulan ang kanyang pambungad na talumpate. Isang magandang gabi sa inyong lahat, ang panimula ni Claribel na may kasamang matamis na ngiti. Gusto ko lang magpasalamat sa aking mahal na asawa, ngunit bago pa man matapos ni Claribel ang kanyang pangungusap, biglang mamatay ang lahat ng malalaking chandelier at ilaw sa buong ballroom. Napalitan ng ganap at madilim na katahimikan ng buong hall. Isang solong maliwanag na ilaw mula sa ceiling ang mabilis na tumutok sa gitna ng entablado, kung saan nakatayo si Elpidio na may dalang matatag na ngiti at malamig na mga mata. Dahan-dahang bumalik ang liwanag ng mga chandelier sa buong ballroom. Gulat at nagugulumihanan si Claribel habang nakatayo sa tabi ng mikropono. Babe? Anong nangyayari? Bakit pinatay ang ilaw? Ang pabulong at iritableng tanong ni Claribel. Hindi siya sinagot ni Elpidio. Dahan-dahang inabot ng prosecutor ang mikropono mula sa kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang boses, na sanay sa paglalahad ng katarungan sa loob ng silid hukuman, ay umaalingaw-ngaw ng malakas at malinaw sa buong hall. Isang magandang gabi sa ating mga kagalang-galang na bisita, sa ating mga hukom, kapwa ko piskal, at sa mga mamamahayag. Ang pambungad ni Elpidio habang nakatitig sa daan-daang bisita. Ngayong gabi sa pagdiriwang ng aming ika-5 anibersaryo ng kasal, may inihanda akong isang espesyal na presentasyon para sa aking asawang si Claribel. Isang presentasyon na magpapakita ng katotohanan sa likod ng aming pamilya. Napangiti si Claribel. Inakala niyang isang romantikong video ng kanilang mga paglalakbay sa ibang bansa
ang ipalabas ng kanyang asawa. Inayos niya ang kanyang Filipiniana gown at humarap sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Ngunit nang magliwanag ang malaking screen, walang mga larawan ng pag-ibig ang lumitaw. Sa halip, lumitaw sa malaking screen ang isang malinaw na kopya ng Deed of Absolute Sale ng ancestral house ng pamilya Magno sa Bicol. Sa tabi nito ay ang opisyal na pagsusuri ng handwriting expert ng pambansang pulisya na nagpatunay na ang pirma ni Tatay Cardo ay isang malinaw at illegal na forgery. Mabilis na napalitan ng pabulong-bulong at pagtataka ang buong ballroom. Ang mga bisitang mataas ang katayuan sa lipunan ay nagsimulang magpalitan ng tingin at mag-usap-usap. Ano yan? Bakit may mga dokumento ng lupa? Ang naguguluhang tanong ng isang kilalang piskal sa gitna ng audience. Bago pa makapagsalita si Clarabel, lumabas sa screen ang mga bank statement at wire transfer receipts. Malinaw na nakatala roon ang milyon-milyong piso na ipinadala ni Elpidio mula sa abroad na sa loob ng 2 taon ay pampribadong inilipat ni Clarabel sa bank account ng kanyang inang si Doña Mildred. Lumabas din ang mga resibo ng mamahaling alahas at bag na binili gamit ang perang yon, kasama ang nakalukot na resibo ng gamot sa puso ng ina ni Elpidio na itinapon sa basurahan. Nawala ng kulay ang mukha ni Doña Mildred sa gitna ng audience. Sa matinding gulat, takot at hiya, nabitawan ng matandang babae ang hawak niyang baso ng wine. Bumatak ang salamin sa sahig at ang pulang inumin ay kumalat sa kanyang mamahaling damit tulad ng dugo. Nanginig ang buong katawan ni Clarabel. Ang kanyang mga labi na pinalamutian ng pulang lipstick ay nanginginig sa takot habang nakatitig sa screen. Lumapit siya sa gilid ng entablado at sumigaw sa mga technician. "Ano ba kayo? Patayin niyo yung projector!" Ang sigaw ni Clarabel. Ang kanyang boses ay puno ng hysteria at kaba. "Sira yung kagamitan nyo! Hacked ang system nyo! Huwag kayong maniwala yan! Mga peking dokumento yan!" Tumitig si Elpidio sa kanyang asawa. Sa kanyang mga labi ay lumitaw ang isang munting ngiti, isang ngiting malamig at matalim tulad ng isang espada ng katarungan. Nakatayo siya ng matatag at walang mikaunting takot tulad ng isang bundok na hindi magigiba ng kahit anong bagyo. "Clarabel," ang mahinahong wika ni Elpidio sa mikropono, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ballroom. "Hindi sira ang projector. Ang sira ay ang iyong puso at ang iyong konsensya." "Hindi yan totoo!" Ang hysteria na sigaw ni Clarabel habang tinitingnan ang mga mamamahayag na nagsimulang mag-record gamit ang kanilang mga camera. "Inimbento lang yan! Mahal ko ang pamilya mo. Inalagaan ko ang mga magulang mo." Ngunit bago pa makahakbang si Clarabel upang tumakbo pabalik sa dressing room, biglang sumabog mula sa mga malalaking speaker ng ballroom ang isang malinaw at pamilyar na audio recording. Isang boses ng babae ang umaalingaw, ngaw sa buong hall, malamig at walang ni kaunting awa. "Ibinenta ko na ang lumang bahay at pinalayas ko na ang mga matandang yan dahil pabigat lang sila sa buhay natin." Ang boses ni Clarabel mula sa audio recording ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng grand ballroom, malamig, nakagigimbal at puno ng walang sawang pambabastos. "Hayaan mo silang matulog sa ilalim ng tulay kasama ng mga pulubi. Mamatay na sana ang mga matandang yan para wala na tayong isipin." Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na hampas ng hangin na gumising sa buong audience. Sa malaking LED screen sa likod ng entablado, nagbago ang larawan. Lumabas ang mga kuha ng litrato at video na kinuha ng investigador sa Quiapo. Ang larawan ni Nanay Rosa at Tatay Cardo na nakabaluktot sa ibabaw ng 2 pirasong basang karton sa ilalim ng tulay ng Pasig. Ang nanginghinig na kamay ni Tatay Cardo habang iniaalok ang kalahating pirasong pandesal sa kanyang asawa sa gitna ng kadiliman. Isang matinding sigaw ng pagkabigla at galit ang sumabog mula sa mga bisita. Ang mga matataas na ginang sa alta, sosyedad na puring-puri kay Clarabel, ilang minuto lamang ang nakalilipas ay napahawak sa kanilang mga dibdib sa labis na pagkamuhi. Ang mga hukom at kapwa-piskal ni Elpidio ay napalining sa matinding galit. Ang mga mamamahayag ay hindi tumitigil sa pagkuha ng larawan at pagre-record sa nanlalamig na mukha ni Clarabel.
Diyos ko! Napakasamang babae! Ang sigaw ng isang ginang sa gitna ng crowd. Pinalayas ang sariling mga magulang ng asawa para lang magnakaw ng pera. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang dalawang malalaking pintuan sa pangunahing pasukan ng ballroom. Bumaba si Elpidio mula sa entablado at naglakad patungo sa pinto. Mula sa labas, pumasok ang prosecutor habang marahang itinutulak ang wheelchair ng kanyang inang, si Nanay Rosa, na nakasuot ng napakagandang kulay abang Filipiniana gown. Sa tabi nila ay naglalakad si Tatay Cardo na nakasuot ng formal na barong Tagalog kasama si Aling Bining. Bumalot ang isang sagradong katahimikan sa buong hall. Isa-isang tumayo ang mga bisita mula sa kanilang mga upuan, mga piskal, hukom, negosyante at mga kilalang tao upang magbigay ng galang at simpya sa dalawang matanda na dumanas ng matinding dusa at pang-aapi. Itaas ni Tatay Cardo ang kanyang ulo. Ang matandang lalaki na sa loob ng maraming buwan ay nagtago sa dilim ng tulay dahil sa hiya at takot ay nakatayo na ngayon nang may buong danggal sa harap ng mga taong dati niyang kinakatakutan. Ang kanyang mga mata ay malinaw at nakatitig ng matatag sa paligid katabi ng kanyang tapat na anak na abogado. Napatingin si Claribel sa dalawang matanda. Sa matinding takot na mawala ang lahat sa kanya, pilit siyang tumakbo patungo kay Elpidio habang umaagos ang maskara at luha sa kanyang pisinggi. "Elpidio! Babe! Pakinggan mo ako!" ang sigaw ni Claribel habang nagmamakaawa. "Inlinang lang ako ni Mami. Si Mami Mildred ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na ipagbili ang bahay niyo." "Claribel! Anong sinasabi mo?" Ang galit na sigaw ni Doña Mildred mula sa ibaba ng entablado. Pilit na ipinagtatanggol ang sarili habang pinalilibutan ng mga bisitang nandidiri sa kanya. "Ikaw ang kumuha ng pera at pambili ng mga alahas mo." Bago pa man makalapit si Claribel kina Nanay Rosa, dalawang opisyal ng seguridad at ilang mamamahayag ang mabilis na humarang sa kanya. Ang mga bisita sa paligid ay nakatitig sa kanya ng may matinding pagkamuhi at tsutsiri. Kinuha ni Elpidio ang mikropono. Ang kanyang boses ay naging napakatatag at napakalalamig. Isang boses na hindi napakiusap ng isang nasaktang anak, kundi ang hatol ng isang pampublikong tagapag-usig ng Republika ng Pilipinas. Sa harap ng hukuman ng lipunan, sa harap ng mga kagalang-galang na hukom at ng pambansang media, ang dongdak na pahayag ni Elpidio. "Ako, si Prosecutor Elpidio Magno, ay formal na naghahain ng mga sakdal laban kay Claribel Santos Magno at Mildred Santos para sa mga krimeng falsification of public documents, estafa sa malaking halaga, grave abuse of confidence, at Republic Act 9262 para sa psychological at economic abuse sa aking pamilya." Nang matapos ang mga salita ni Elpidio, bumukas muli ang pinto ng ballroom. Pumasok si Police Chief Captain Santos kasama ang 4 na armadong opisyal ng pulisya na nakaseryoso ang mga muka. Hawak ng kapitan ang isang formal na warrant of arrest na nilagdaan ng Regional Trial Court Judge. Inilabas ng kapitan ang isang pares ng makinang na bakal na posas at iniharap ito kina Claribel at Doña Mildred sa gitna ng maliwanag na ilaw ng ballroom. "Mrs. Claribel Santos Magno at Mrs. Mildred Santos, kayo ay inaresto sa ilalim ng probisyon ng ating batas para sa kasong falsification of public documents, malaking estafa at grave abuse." Ang malakas na pahayag ni Police Chief Captain Santos habang inilalabas ang warrant of arrest. "May karapatan kayong manahimik. Ang anumang sasabihin ninyo ay pwedeng gamitin laban sa inyo sa korte." "Hindi! Bitiwan niyo ako! Huwag niyo akong hawakan!" Ang hysterical na sigaw ni Claribel habang umiiwas sa dalawang babaeng opisyal ng pulisya. Ang kanyang mamahaling ayos ng buhok ay nagulo. Ang kanyang maskara sa mukha ay kumalat kasama ng luha. At ang makinang nakuwintas na diamante sa kanyang leeg ay tila isang mabilis na paalala ng kanyang nakagigimbal na kahambugan. Si Doña Mildred naman ay nagwala at sumubok na manakit ng pulis habang isinusumpa ang lahat ng tao sa hall. "Mga walang hiya kayo! Hindi nyo kilala kung sino kami! Mapupuksa kayong lahat! Elpidio, walang utang na loob na lalaki!" Ngunit walang nakinig sa kanyang mga sigaw.
Mabilis na inilagay ng mga babaeng pulis ang malamig na bakal na posa sa mga kamay ni Doña Mildred at Claribel. Sa gitna ng matinding takot at kawalan ng pag-asa, mabilis na kumawala si Claribel sa humahawak sa kanyang pulis at biglang lumuhod sa paanan ni Elpidio. Hawak na kanyang nanginginig na mga kamay ang ibabang bahagi ng pantalon ng prosecutor habang humahagulgol ng buong lakas sa harap ng daan-daang bisita at kamera ng media. Elpidio! Babe! Pakiusap! Patawarin mo ako! Ang maawaing pagsamo ni Claribel, ang kanyang boses ay nawala na ng anumang karangyaan. Magbago ako, babe! Ibabalik ko ang lahat ng pera. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong ipakulong. Isipin mo ang kasal natin, babe. Please, alalahanin mo ang pagmamahal natin. Tumingin si Elpidio sa babaeng, nakaluhod sa kanyang paanan. Sa kanyang mga mata ay walang galit na sumisiklab, kundi isang napakatahimik at napakalalim na awa para sa isang kaluluwang nasira ng sariling kasakiman at ingratitude. Claribel, ang malamig at may dignidad na sagot ni Elpidio habang nakatitig sa kanya. Ang pag-ibig na walang paggalang sa mga magulang ay hindi tunay na pag-ibig, kundi isang lason. Hinarap mo ang iyong sariling hato sa harap ng batas at ng Diyos. Dahan-dahang ihinawi ni Elpidio ang kanyang binti upang alisin ang kamay ni Claribel sa kanyang damit. Tumalikod ang prosecutor nang may buong danggal, hindi na muling tumingin pa sa humahagulgol na asawa. Inakay ng mga pulis si Claribel at Doña Mildred palabas ng Grand Ballroom. Ang bawat hakbang nila ay sinusundan ng kislap ng mga kamera ng media at ng mga matang puno ng paggamuhi ng buong alta sosyedad. Ang pangarap ni Claribel na maging reyna ng lipunan ay tuluyang nagwakas sa isang gabi ng matinding hiya at pagbagsak. Pagkaalis ng mga pulis, humarap si Elpidio sa kanyang mga magulang. Lumuhod ang prosecutor sa harap ng wheelchair ng kanyang ina. Inabot ni Nanay Rosa ang muka ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang manipis at kulubot na daliri, dahan-dahan niyang pinunasan ang isang tahimik na patak ng luha sa pisingi ni Elpidio. Sapat na ito, anak, ang pabulong at maamang wika ni Nanay Rosa habang nakangiti sa gitna ng kanyang luha. Nakuha na natin ang ating danggal. Malinis na ang pangalan ng ating pamilya. Yumakap si Elpidio na mahigpit sa kanyang ina at ama sa gitna ng entablado. Ang buong hall ay pumalakpak ng malakas, isang pagkilala sa tagumpay ng kabutihan at ng tunay na pagmamahal ng pamilya. Habang nakayakap si Elpidio sa kanyang mga magulang, isang kilalang matandang negosyante, si Don Fernando, na pampublikong kilalang mamumuhunan sa real estate, ang dahan-dahang lumapit sa entablado. Hawak niya ang isang kulay kayumanging sobre. Prosecutor Magno, ang galang na wika ni Don Fernando habang tinitingnan ang pamilya. Ako ang bumili ng land title ng inyong ancestral house mula sa tiwaling agent noong isang buwan. Hindi ko alam na galing sa pagnanakaw at panlilinlang ang lupang yon. Ngayong gabi, narinig ko ang lahat. Narito ang orihinal na titulo ng inyong bahay at sakahan. Ibinabalik ko ito sa inyo at sa iyong mga magulang nang walang anumang hinihining bayad. Inabot ni Don Fernando ang papel ng titulo kay Elpidio sa harap ng lahat ng bisita. Pagkalipas ng ilang araw mula sa gabi ng malaking gala sa Manila Hotel, sa tulong ng utos ng hukuman at ng mga opisyal ng pulisya, tuluyang inalis ang lahat ng bakas at gamit ni Claribel at Doña Mildred mula sa mga ari-arian ng pamilya Magno. Ang mansyon sa lungsod ay ipinailalim sa legal na pangangalaga, habang ang orihinal na titulo ng Ancestral House sa Bicol ay pormal nang naibalik sa pangalan ni Tatay Cardo at Nanay Rosa. Lumalabas ang araw nang dumating ang pamilya Magno sa kanilang lumang bayan sa Bicol. Kasama nila si Aling Bining, ang mabait na matandang nagbahagi ng pagkain sa kanila nung sila ay nasa ilalim ng tulay. Pagbaba nila mula sa sasakyan, salubong sa kanila ang amoy ng sariwang damo, pamumukadkad ng mga bulaklak sa bakuran at ang init ng hangin ng probinsya. Ang mga dating kapitbahay at kaibigan na nakakakilala sa kabutihan ni Tatay Cardo at Nanay Rosa ay mabilis na nagdatingan, may dalang mga walis at basahan upang tumulong sa paglilinis ng bahay. Salamat sa Diyos, Aling Rosa, Mang Cardo. Nagbalik na kayo sa inyong tahanan.
ang masayang boses ng isang kapitbahay habang tumutulong sa pagpapalis ng alikabok sa beranda. Dahan-dahang lumapit si Nanay Rosa sa pintuan ng bahay. Inangat niya ang kanyang kulubot na kamay at marahang hinawakan ang lumang kahoy na pinto. Isang pinto na mano-manong inukit ni Tatay Cardo noong kabataan nila. Mahigit 40 taon na ang nakalilipas nang binuo nila ang kanilang mga pangarap. Ang bawat ukit sa kahoy ay may kasamang alaala ng kanilang pagsusumikap para sa pamilya. Pumatak ang isang tahimik na luha ng kagalakan at kapayapaan sa pisingi ni Nanay Rosa. "Cardo, nakauwi na tayo sa ating bahay." Ang pabulong na wika ng matanda. Niyakap siya ni Tatay Cardo sa balikat, nakangiti habang nakatitig sa bakuran. "Oo, Rosa, dito tayo magkakasamang tatanda kasama ng ating anak." Upang suklian ang walang katapat na kabutihan ni Aling Bining noong mga araw ng kanilang paghihirap sa ilalim ng tulay, ibinili siya ni Elpidio ng isang maliit ngunit maayos na pwesto ng bakery at kakanin sa tabi ng palengke ng bayan. Hindi na kailangan pa ni Aling Bining na maglakad sa ilalim ng ulan habang may pasang mabigat na karito. "Ginoong Elpidio, napakabalik loob mo sa katulad kong dukha," ang umiiyak na pasasalamat ni Aling Bining habang hawak ang susi ng kanyang bagong tindahan. "Aling Bining, nung walang sinuman ang lumapit sa aking mga magulang sa dilim, kayo ang naging kamay ng Diyos para sa kanila," ang sincere na sagot ni Elpidio. "Utang na loob ko sa inyo ang buhay ng aking ina." Kagabihan, habang tahimik na nakaupo si Elpidio sa silid-aklatan ng ancestral house, narinig niya ang tawag ng isang taga-courier sa gate. Inabot sa kanya ang isang pormal na pampublikong sulat mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Isang sulat ito mula kay Clarabel, isinulat gamit ang kanyang sariling hand mula sa loob ng kulungan. Dahan-dahang binuksan ni Elpidio ang nakatuping sulat sa ibabaw ng kanyang mesang kahoy. Sa sulat, nagmamakaawa si Clarabel para sa isang huling pagkikita bago magsimula ang pormal na paglilitis sa korte. Sinabi nitong may hawak siyang isang mahalagang lihim tungkol sa mga dokumento ng kanilang kasal na pwedeng magbabago sa takbo ng lahat. Nakatitig si Elpidio sa nakatuping sulat sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lampara. Ang kanyang muka ay seryoso at nag-iisip sa kung ano ang huling barahan ng kanyang nakulong na asawa. Kinaumagahan, naglakbay si Elpidio patungo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sa pamamagitan ng kanyang katayuan bilang piskal, binigyan siya ng pahintulot na makipagkita sa pampribadong silid-bisitaan. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Clarabel na inaalakay ng 2 gwardiya. Wala na ang kanyang mamahaling Filipiniana gown, wala na ang kanyang mga makinang na diamante, at wala na ang kanyang mamahaling ayos ng buhok. Nakasuot siya ng kulay dilaw na damit ng preso, ang kanyang muka ay maputla, payat, at puno ng maitim na marka sa ilalim ng mga mata, dulot ng puyat at pagluha. Umupo si Clarabel sa kabila ng mesang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa maayos at dingdak na anyo ni Elpidio. "Elpidio?" ang nauutal at paos na boses ni Clarabel. "Naparito ka. Akala ko ay hindi mo na ako gustong makita pa." "Binasa ko ang sulat mo," ang mahinahong sagot ni Elpidio. Ang kanyang boses ay naging napakatahimik at walang galit. "Sinabi mong may gusto kang sabihin tungkol sa ating kasal." Yumuko si Clarabel habang umaagos ang luha sa kanyang pisingi. "Nagsinungaling ako sa sulat. Wala akong hawak na lihim. Gusto lang kitang makita, Elpidio. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ko kayang mabuhay sa lugar na ito. Ang lamig-lamig dito at ang dumi-dumi. Hindi ako nababagay sa kulungan." Tumingin si Elpidio sa kanyang asawa ng may malalim at tahimik na dusa sa kanyang puso. "Clarabel, bago ka napunta sa lugar na ito, ikaw na mismo ang nagkulong sa iyong sarili sa kulungan ng kasakiman at ingratitude." "Kasalanan mo rin ito, Elpidio!" Ang biglang paninisi ni Clarabel habang itinataas ang kanyang boses sa kabila ng luha. "Puro ka na lang trabaho at pamilya mo. Akala mo ba madaling mabuhay na walang sapat na pera sa harap ng mga sosyal kong kaibigan? Gusto ko lang namang maging maayos ang katayuan natin. Kung binigyan mo ako ng mas malaking pera, hindi ko gagawin ang magbenta ng bahay ng mga magulang mo." Ang paninisi ni Clarabel ay hindi na nagdulot ng galit kay Elpidio.
kundi ng isang napakalalim na awa para sa isang kaluluwang hindi kailanman natutong magmahal ng totoo. Claribel. Ang marahang wika ni Elpidio habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa perang nasa bangko, sa malaking mansyon, o sa mga diamanteng nakasabit sa leeg. Ang tunay na mayaman ay ang taong may malinis na konsensya, may danggal, at marunong gumalang sa utang na loob sa mga magulang. Ipinagpalit mo ang iyong kaluluwa at ang ating pamilya para sa mga bagay na lumilipas at walang kabuluhan. Inilabas ni Elpidio ang mga pormal na papel ng annulment at waiver of rights mula sa kanyang briefcase at dahan-dahang inilapag ito sa mesa sa harap ni Claribel. Pirmahan mo ang mga papel na ito, ang wika ni Elpidio. Ito ang pormal na pagtatapos ng ating kasal. Kakayanin mo ang parusang ipinatao ng batas para sa iyong mga krimen. Ngunit pinalalaya na kita sa aking puso. Hawak ang bulpen na nanginginig ang mga daliri. Umiiyak na pinirmahan ni Claribel ang bawat pahina ng dokumento. Naintindihan niya na wala na siyang anumang hawak laban kay Elpidio at ang kanyang mga ginawang kasamaan ay tuluyan ng humatol sa kanyang sariling kapalaran. Bago tumayo si Elpidio upang umalis, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy at dahan-dahang inilagay ito sa mesa sa harap ni Claribel. Ipapanalangin ko sa Diyos na matagpuan mo ang tunay na pagsisisi habang nandito ka. Ang pabulong na wika ni Elpidio. Sana sa gitna ng katahimikan ng lugar na ito, matutunan mo kung paano magmahal nang walang hinihining kapalit. Tumalikod si Elpidio at naglakad palabas ng silid-bisitaan. Wala nang natitirang pot o pait sa kanyang dibdib, kundi ang isang ganap na kapayapaan at pagpapalaya sa kanyang kaluluwa. Bumalik si Elpidio sa probinsya ng Bicol habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa paitaas ng mga bundok, nag-iiwan ng kulay ginto at lilang liwanag sa kalangitan. Pagpasok niya sa bakuran ng ancestral house, sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin na may kasamang mababang bangong amoy ng mga bulaklak ng kalachuchi. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita niya sina Tatay Cardo at Nanay Rosa na magkasamang nagtatanim ng mga bagong halamang bulaklak sa malambot na lupa. Nakangiti ang dalawang matanda habang nagtatawanan, malaya na sa anumang takot, dusa, at pang-aapi. Nanood si Elpidio mula sa likod ng mababang bakod ng hardin. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang nag-iwan ng gintong kulay sa mga dahon ng mangga at sa bawat paghinga ng hangin ay sumasama ang bana at nahalimuyak na mga bulaklak. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisa at pag-uusig, naramdaman ng kanyang dibdib ang isang napakalalim na kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng anumang yaman sa mundo. Dahan-dahang lumingon si Nanay Rosa at napansin ang kanyang anak na nakatayo doon. Isang maamo at pamilyar na ngiti ang sumilaw sa mukha ng matanda. Inayos niya ang kanyang apron, ipinagpagan ang kaunting lupa sa kanyang mga kamay at tinawag si Elpidio. "Elpidio anak, halika rito!" Ang masayang tawag ni Nanay Rosa. "Tulungan mo ang iyong ama na hukayin ang maliit na bahaging ito para sa mga bagong punla." Naglakad si Elpidio palapit sa kanila. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ama at hinawakan ang hawakan ng maliit na pala. Kasama ng kanyang mga magulang, sinimulan niyang bungkalin ang lupa, ibinaba ang mga bagong binhi ng bulaklak at tinakpan ito ng mainit na lupa ng kanilang saring bakuran. Ang mga galos at pilat ng nakaraan ay dahan-dahang tinakpan ng sariwang buhay at bagong pag-asa. Taong ang lumipas, ang lumang ancestral house ng pamilya Magno sa Bicol ay naging isang dambana ng katahimikan, pagmamahalan at katarungan. Ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay hindi na mga kirot, kundi mga alaala na nagpatingkad sa halaga ng bawat araw na magkakasama sila. Sa pagsagot sa mga katanungan ng buhay na nag-iwan ng aral sa bawat pusong nakinig at sumubaybay sa kwentong ito. Unang-una, napatawad na nga ba? Si Elpidio at ang kanyang mga magulang ay nagpasyang palayain ang kanilang mga sarili mula sa kulungan ng pot at galit. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pag-absuelto sa krimen,
kundi isang desisyon na putulin ang tanikala ng pait upang ang sariling kaluluwa ay makahinga at makapamuhay ng payapa. Si Claribel ay nagpapatuloy sa kanyang parusa sa loob ng piitan, kung saan unti-unti niyang natutunan sa gitna ng kadiliman ang tunay na bigat ng kanyang mga nagawa. Pang-alawa, nakahanap ba sila ng tunay na kapanatagan? Oo, ang kapayapaan ay hindi nagmula sa mga mamahaling alahas o sa naglalakihang mansyon na nawala, kundi nag-ugat sa isang simpleng hapagkainan kung saan ang bawat subo ng pagkain ay sinamahan ng paggalang, katapatan at walang pasubaling pagmamahal ng pamilya. Ang tahanan ay muling naging kanlungan ng mga taong marunong kumalinga sa isa't isa. Pangatlo, anong aral ang iniwan nito sa ating lahat? Ang kwentong ito ay isang paalala na ang utang na loob at ang paggalang sa mga magulang na nag-alay ng kanilang buhay para sa atin ay isang sagradong tungkulin na kailanman ay hindi dapat yurakan ng materyal na kasakiman. Ang sinumang yumurak sa dangkal ng pamilya para sa pansariling ambisyon ay tiyak na mag-aani ng pagbagsak, ngunit ang sinumang naninindigan sa katotohanan at pagmamahal ay aahon mula sa ilalim ng tulay patungo sa liwanag ng tagumpay. Sa huli, bilang tagapagsalaysay, ang paglalakbay ni na Elpidio, Nanay Rosa at Tatay Cardo ay patunay na sa bawat pusong nadurog may naghihintay na kapangyarihan ng paghilom. Ang pag-ibig, katarungan at pag-asa o pag-asa ang laging mananaig sa huli.